May naka-perfect sa early edition ng Title Tuesday. Napakatindi. Aralin natin. Game! Unahin natin sa laban nila Lekwang Liem ng Vietnam at ang beast ng Chess.com Nakamura. At approaching Fianchetto system, King's Indian, nag-Bishop D7. Ayan, teka muna, kakaiba po ito, no? Madalas nakikita natin sa proper sequence yung knight, labas, tapos castling, o kaya C6, knight D7. Pero itong Bishop D7, nakakapanibago. Bakit kaya ganyan muna? At pinakitaan din ng kakaiba ni Lekwang, knight C3. Sa madalas naman pong pagkakataon, pinupush muna yung pawn, di ba? Bago pakawalan yung knight. Yan ang nakikita nating madalas. Pero dito, nag-knight C3 kagad. Nag-queen C8 mga kamatsas. Nako, talagang sinaka. Oh. Dinidelay ang development ng kingside. Ang gusto niya muna, manundot sa kingside. Nairita kagad dito si Lekwang. Nag-H3 muna. Di ka makakatungtong sa H3. Parang gano'n, ano? Nag-C5 sinaka at yan ang novelty. Dahil ang old lines ay knight F6 and knight C6. At sino-sino ba ang tumira ng mga old lines na yan? Eto po. Sila Sir J. Crivochet, 2543 ang rating. Naganap nitong nakaraang 2024 lang. At Levi Roseman, ang kilalang Gotham Chess nitong nakaraang 2021. Umabot ng 85 moves, oh. Natabla. Ayan ang old lines. Pero kay Naka, C5. Mukhang gusto niyang sabihin kay Levi, eto kasi dapat ang tira. At nag-D5 si Lekwang para hindi makadevelop ng malaya ang knight, pang-ipit ang D5. Nag-B5, kakaiba si Naka. Oh. Delayed talaga yung kingside. Oh. Gusto niya queenside muna. Nag-E4, B4, knight E2, A5, C3. Bishop B5 at nag-castling lang. Knight D7, Rook E1. Ayan, para ilag sa pin. Knight F6. Ayan na, unti-unti nang pag-develop ng kingside. Knight F4. Kinapture muna ang pawn capture and nag-castling. Queen C2. Basta si Lekwang, relax lang. Knight E8. Ayun, binigyan ng bad move ang tira na yon. Dapat daw ay Queen A6. Okay, para walang C4. Yun, di basta-basta maka C4. Okay? Nag-Knight E8. Rook B1, ilag muna. May atake pa. At the same time, magsi-C4 na. Nag-Bishop C4. Ayaw talagang bigyan ng pagkakataong maka-C4. Kasi pag naka-C4 ang puti, maluwag na po yan. Tapos, susundutan ng Bishop B2. May E5 na. Magandang maganda sa puti yan. Knight D2 paalis. Bishop A6. Trip-trip ang mga tira ni Naka. C4 na. Knight E5, Bishop B2 at nag-Rook B8, Bishop C3. Pagka ganito po, iniilag talaga yan. Kasi may chance na isa-sacrifice ng black yung Rook sa Bishop. May ganun eh. Nag-Rook A8. Bakit kaya bumalik si Naka? Trip-trip talaga. Grabe mga tirang trip niya, no? Bad move dapat daw is Rook takes B1, Rook takes B1, tapos Queen C7, suporta lang sa pawn. Yan ang rekomendasyon ng computer. Pero, balik tayo sa Rook A8 ni Naka, nag-Knight D3. Ayan, para gusto dito ni Lekwang, paalisin yung strong knight sa E5. Man-neutralize yan. Pero, ang tamang tira daw is H4. Ayan pala. Ito po kasing Knight takes C4, hindi pwede. Kitang-kita yan. Knight takes, Bishop takes, kuha doon, and mawa one piece down ang black. So, yung pawn C4, untouchable yan. Okay, H4 lang daw. Parang H5 mamaya, timing, no? Pangpahina ng kingside. Pero balik tayo sa ginawa ni Lekwang na Knight D3 at kumapture na sa C4. Ha? Okay. Capture doon. Okay, naisip ko po kasi capturein ito, tapos pag kinapture, capture doon, may capture kasi sa Knight, nakakonect pa sa Queen, may tempo, na obligadong capturein yan, tapos Knight takes G7. So, good for black. Kasi lamang ng isang pawn. O, balik tayo. Bishop takes muna. Knight A3. Ayun, para maiiwas yung knight pumunta sa A3. Dinoble dito si Lekwang. Pero bad move po ang binigay. Dapat daw is knight takes dito makipagsabayan. Bishop takes rook. Knight takes rook. And bishop takes E7. Tapos takbo A3. Queen D2. Queen B7. Threat dito. Kasi may ganun palang threat, ano? Magbi-bishop G5 tapos C4. Yan. Okay, lamang pa rin ang puti pero hindi ganun kalakihan. Balik tayo sa nangyari mga kamatyas. Nag-Knight A3
Queen C1, good move, may tempo, capture, kumapture doon, and capture sa knight. Daming mga bitin-bitin Bishop takes E7, Queen C7, paalis muna. Kinapture pa. Takes. Okay. So, nagresulta ng napakatinding papagapang na center pawns ni Lekwang. Nag-F6 para iwasan, nag-Queen A1 threat muna, nag-Rook F8 depensa, and E5. Ayun. Sa kagustuhan, medyo gigil si Lekwang, binirahan ng E5, pero hilaw pa. Dapat daw po ay F4. Yan ang una kong nakita. Totoo lang, no? First, ko yan, impression ko yung F4 Tapos mag-E5 kasi ang ganda ng matatanaw na buong-buo yung gapang Di ba? Yan. O, balik tayo sa E5. Takes. Nag-C4 at nag-Rook C1. Ayun, na-pressure kagad si Lekwang. Gusto kagad awatin pero hindi raw dapat kagad na awatin. Queen D4 muna. Yan. Tapos mag-Rook C8 and Queen F6 para may Rook E7. Yan. May mga matagal pang giri-girian yan pero yan ang nire-recommenda ng computer. Balik tayo sa Rook C1. Queen C5, threat ang pawn sa F2. Queen E3 sinalubong, another bad move by Lekwang. 4 seconds na lang sinaka. Ang dami pang oras dito ni Lekwang Rook C2 daw po ang tamang tira para depensa dito sa F2. Okay? So, Queen E3, takes. At nag-King F7, E4, King F6 para agad-agad makapunta sa E5, mapigilan. Yung E5 din na paparating, pero bad move. Dapat daw is Rook E8 ang pamigil sa E5. Bakit? Pag King F6, may salubong ng Rook F1 May E5, nabuo tuloy. Nabuo. Takes. Knight F7. Teka muna, may nasilip ako. Pwede ba tong C3? Capture doon. Pag nag-C2, makikipagsabayan. Queen. Wala bang perpetual check dyan? May King H2, may cover Walang perpetual check. Okay? May cover ng bishop. So, balik tayo. Knight F7. Bishop takes. Another bad move. Dapat daw is E6. Grabe talaga ang endgame talaga. Nakakaiyak, Tapos magsi-C3. Bishop D3. Knight D6. And King F2. Tapos gapang pa ganun. Ayan. Pero, slightly better lang ang puti. Balik tayo sa Bishop takes C4. Capture. Bishop E2. And Knight F7 para maipang-block sa pass pawn. Pero bad move na naman. Dapat daw po is King F6 para ganun. Kasi yung Knight sa E5 malakas nga naman Yan halos equal lang. Pero nag-Knight F7, King F2. Yun ang plano. Pero may Bishop F3. Tiyaga muna. Knight D6 and King D3. Ayun. Naku, ang delikado dyan yung papagapang na makukuha yung pawn sa A5. Knight F5, G4, Knight D6, Bishop G2, G5, at nag-Bishop F3, abang-abang, H6, Bishop G2, A4, ayun na. Okay, naisahan lang yung king pag alis, sabay pasok. Kasi manunundot din ng King G3 Okay, nanggulo din. Ayun, nakipagsabayan ng ganun. Check muna. Check ulit. Ayun, sinundot. Push. Okay, pag kinapture ito, may D7. Kaso, ang tirang yan ay Blunderations! Grabe. Napasigaw tuloy ng Blunderations. Dapat daw po ang tira ay Bishop B5 lamang. At kapag nag-King G2, halimbawa, magdi-D6, ipa-capture yung pawn sa H3, magdi-D7, obligadong capturein yan. O kaya, obligado kasi kung Knight B7 may ganun capture and capture. Wala bang ganun-ganon na makapag-push yan? King F6, push, capture, and Bishop takes A4. Okay, tapos itong Bishop, ibibigay na dyan sa pawn na yan, and may pass pawn pa ang puti. Okay, white wins dyan. Balik tayo. Nag-D6, nag-King G3 din sinaka. Di rin niya napansin dahil siguro sa pressure sa oras, ito lang po ang tamang tira. Pag ganun, may Knight B8. Pag nag-Queen kasi, may Knight C6 double. Sabay lapit. Yun ang mangyayari dito. D8. Kaso D8, Knight. Hindi pwedeng Queen talo So Knight para walang check.
Ayan, tapos gagawin king G3, knight F7, may bawi doon. Nahabulin din ng capture. So, tabla-tabla lang po ang mangyayari. Knight C6, king F6, tapos knight B4, atake doon. King takes G5, knight takes A2, tapos knight F5, balimbawa knight B4, may knight D4. At itong knight ay ready na para saluhin ang pass po na yan. At itong pawn ipo-progress din. So, tabla lang po ito mga kamatyas. Tabla lang. Kasi itong knight, pupuntahan din para mapigilan naman yung G-pass po ng puti. Okay? Pero ginawa is king G3, D7, capture, king takes H3, bishop E2. Yun lang. Todas. O, king G3, king C6. Wala, lalapitan lang to eh. O, takbo, ganon. O, dito po nag-resign na si Naka. Grabe, laban nila. Fresh from Tata Steel champion Praggnanandhaa. Tinira ni Lekwang D4, knight F6 si Prag, knight F3 E6, C4, bishop B4. Ito yung tinatawag natin na Bogo Indian defense. Nag-bishop dito sinalubong, queen E7 sinuportahan at nag-G3, kinapture na, capture and nag-knight C6, A3. Ayun, pamigil kagad sa paparating na may knight E4 and queen B4 check kasi dito eh. Kaya nag-A3 muna. At nag-castling, bishop G2, D6, castle din, E5. Ayun, para mabigyan naman ng buhay ang development ng light square bishop. Nag-knight C3 develop lang, bishop G4 at nag-E3 para patibay lang sa D4. Suporta lang muna. At nag-E4 na, ayan ang novelty dito ni Prag. Dahil ang old lines ay may tumira ng rook FE8, rook AD8, H6, ayan, at sino-sino ba ang mga tumirang yan? Tinira nila Andrei Shariazd, ayan, 2016, kay Josep Spodny, 2014, Artur Yakubiek, 2011, ang dami palang tumira nito, 2008, 2006, 2005, 2004, 1999, at may tumira pa ng 1938. Ano? 1938 pa. Pambira, vintage na vintage ah. Malupites. Oh, pero dito ngayong taong 2025, sariwa ang pawn E4 novelty. At nag-knight G5, parang overextended yung pawn na. Bishop F5 sinuportahan, nag-F3, basag. Capture, knight E4 pasok, takes, rook AE1, so maagang suporta sa E3 at pag nawala ang bishop may push E4, yan po idea. Knight B8, yung mga ganyang teknikang balik-balik, lilipat yan sa D7 eh. Knight H4, hamon ng bishop, knight D7 lang, capture, nag-rook F4 paalis, queen E6 at nag-knight F5 pasok. Nag-G6 paalis, D5, atake muna sa queen. Bumalik, knight H6, king G7, nag-E4. Aba, talagang matindi itong si Lekwang ngayon. Napakakondisyon, no? Pakain lang ang knight at nag-knight E5. Hindi pinansin ni Prag. Bakit po? Kasi pag kinapture yan, may rook takes F7, discovered check. Okay, pag nag-king H5, may capture sa H7 eh. So, pagpalagay natin, G5, may H4 naman. Di makapture ang libreng tore dahil may paparating na queen G5, matchas. At pagpalagay natin kasi pag pumunta dito, mabibitin pala yung knight. Pag nag-rook G8, may rook EF1. O, malalim din. Pero sa ganyang itsura ng king ay talagang nagbabadya ng matinding panganib na paparating. Okay? Expose kasi. O, balik tayo sa knight E5, rook EF1, na sobrahan naman dito. Bad move. Dapat daw po is knight G4. Ang sagwa nga lang. Bakit? Parang tipong bibigay. Queen C1. Okay, atakihin yun. Balik ulit. Knight takes E5, queen takes E5, may queen takes C7. Ayun. Pero equal lang mga kamatyas. Okay, pero sa ginawa dito ni Lekwang na rook F1, queen E7, hindi rin nakita ni Prag ang the best na queen D7 ang sundot pala dyan. Ano, para may ganun. O may sundot mamaya ng mga ganun-ganon. Okay, queen E7 sa queen D7. Isang square lang diferensya, no? Balik tayo sa queen E7. Rook H4. Ayan, nakikita ko namang plano dito. Very obvious. Knight F5 check. Double, sacrifice. And may queen H6. Yan, malakas din ang dating ng rook H4 para sa akin, ano?
Pero sa computer po, knight G4 pa rin ang gusto niyang itira. Yan pa rin talaga. O, balik tayo sa rook H4. Nag F6. Para pag chumek dito, capture, check doon. May king G8 lang, supportado ang H7. Kaya good move ang F6. Knight G4. Nag G5. Inatake ang tore. Kasi ito pong G5 para wala ring pasok ng Queen H6 eh. Kaya napa G5 dito si Prag. Pero mga kamatyas, may hindi napansin dito na napakagandang tira ni Lekwang. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Knight E3, brilliant move. Binutasan lang pala sa square E F5. Meron lang palang butas na inaabangan, no? May lundag eh, madodouble eh. Nag-king H8, ilag agad si Prag and the rook H6. Rook A E8, another bad move. Dapat daw ay knight G6. Pero parang normal naman yung rook E8, ano? Queen C3, rook F7, knight F5, atake, queen F8, rook H5, ilag muna. C6, ayan, napansin dito ni Prag, parang ang sikip ng galawan niya, kaya gusto niya magpaluwag-luwag sa pamamagitan ng mga exchange sa sentro, at capture, nag-H4 para basagin ng G5, kinapture lang, knight takes, rook G7, threat sa pawn, at nag-king G2, rook G4, atake sa pawn, rook F4, naku po, yun lang mga kamatyas, nag-blunderation si Lekwang. Dapat daw ang tira ay knight F5. Ayan, nakikita ko dito is papatong doon, atake sa H7. Pero balik tayo sa rook F4, queen G7. Na-miss din dito ni Prag ang simpleng capture lang pala. Capture sabay queen G7 check. Haharang. Kasi papatong na pala doon. Ano? May atake palang ganun eh. Tapos, pagka humarang Queen F7, may pangsalubong Rook G8, maku-queenless. Ang lalim ng palitan. Rook G8, capture doon, papa-queenless na, capture, and B3, suporta lang sa pawn. Okay. Pero, wala na rin pala. Laki ng lamang ng black dito. Laki na rin ng lamang pala. Pero, pagka Queen G7, Knight F5, atake sa Reyna, Queen G6, naka-recover tuloy eh. Naka-equalize si Lekwang. Queen G5, Rook takes, Knight takes, threat ang tore pa, at nag-Rook H1. Okay, Rook H1. Paano yung pawn sa E4? Bitin. Kinapture nga ni Prag. Okay, may bitin na sa Knight F5. Nag-Rook F1, depensa muna. Rook E2 check, King F3 angat. At nag-rook E5. Capture doon. Nako! May ano pala, may knight F7 din ano. Rook E3 checking G2. Napa queen H5. Threatening matchas. Nakabitin pa ito. Super losing si Lekwang. Okay, kasi dito po mga kamatchas, baka po naisip nyo, coach, ba't di kinapture yung queen kagad? May knight F7, pero lamang pa rin ng black talaga. Lamang pa rin ng black, kahit pala ganito pasukin eh. Simpleng endgame na lang. King and pawn ending na ganito, lamang pa rin eh kasi lumalabas parang one pawn down in effect ang puti dahil meron double pawn. Yan ang realization ng king and pawn ending na to. Tapos mag-H5, magpuproduce ng pass pawn dyan. Tapos yung king, samantalang abala ang white king sa pagpigil dyan sa magiging pass pawn, uubusin naman ng black king yung mga pawns na yan sa queen side. Hanggang sa maipenetrate, push-push yung queen side pass pawns. Balik tayo mga kamatyas, pero nag-Queen H5. Queen E5. Queen E5, pakain ang Reyna. Pero tingnan nyo po ang oras, nanalo si Lekwang at nabigyan ng 11 out of 11, 100% ang score ni Lekwang. Grabacious mga kamatyas, perfect points. Ipakita ko na sa inyo ang kanilang final standing. Ito po kitang-kita, 11 out of 11 si Lekwang Liem. At sa susunod na video na natin, papasadahan ang game ni Magnus Carlsen. Pasensya na po, masyado nang matagal ang ating video. Bye-bye!